Magandang araw mga kapagpapala sa mga naghahanap ng tutorial kung paano makapag-create na isang bootable USB flash drive and at the same time ma-bypass yung requirements na TPM 2.0. You are in the right place dahil yan ang tutorial na ituturo ko sa inyo sa video na ito. So meron akong isang bootable USB flash drive dito sa aking laptop for now. So, subukan nating i-format yung laptop na ito at i-click natin yung ating na-create na bootable USB flash drive. Click natin yung setup para magsimula siya sa mga installation processes. So, to install Windows 11, i-click lang natin yung next and then mag-checking for updates itong ating installer or yung ating setup application. Papansin natin dito sa ating Windows 11 setup na yung device na meron ako ay hindi siya currently nag-meet doon sa system requirements ng Windows 11. At ito yung reason niya. The processor isn't supported for this version of Windows and the PC must support TPM 2.0. So, hindi makakapagtuloy ang ating setup for Windows 11 because of these system requirements. So, i-close lang natin ito. At ang setup is magki-clean siya ng mga files bago siya mag-close. Pagka-close niya, okay, para simulan natin ang ating process ng pag-create ng ating bootable USB flash drive for Windows 11, kailangan lang natin ang dalawang file for this process. So first and foremost, dapat nating unahin na gagawin is i-click natin yung ating browser. Any browser will do. Kung meron kang Google Chrome, Microsoft Edge, or whatever browser that you have is pwede siya. Click lang natin ang open. And then dito sa pinaka homepage ng ating browser is hanapin lang natin ang keyword na ito. So Windows 11 Microsoft Professional Official Download, or pwede nyo pagbalik na rin yan. So pwede Microsoft Windows 11 Professional Official Download. So i-click lang natin yung enter. At yung pinaka-top sa ating search results ay ang download Windows 11. At i-click lang natin ito. So before natin i-proceed yung ating pagda-download, make it sure na compatible ang inyong device para mag-install ng Windows 11. So pwede nyong i-check yan through PC. I'll check para malaman natin or ma-confirm natin yung mga minimum system requirements for Windows 11 at saka yung Windows Release Information Status. So meron tayo dito sa tatlong option natin na Windows 11 Installation Assistant, or pwede rin yung Create Windows 11 Installation Media. Pero ang gagawin natin, since gagawin natin siyang bootable USB flash drive, is kukunin natin yung pangatlo, which is download Windows 11 disk image, which is siya ay ISO for 64 architecture devices. So dito sa menu na ito is drop down lang natin. So meron lang siyang iisang option, Windows 11 multi-edition ISO for 64 devices architecture. So before begin your download,
So, ito yung kinakailangan natin, no? At meron tayong 64-bit at ang ating device ay 64-bit. So, kung 32-bit lang ang kaya ng inyong device, is 32-bit lang dapat ang inyong i-download. Okay, so iyan yung mga ilan sa mga specifications. At kapag okay na tayo, i-click lang natin yung pinaka-download. So, i-minimize ko lang lahat ng yan. So, click lang natin yung download now. And then, again, pipili tayo ng time and language, even yung region dito. So, pilihin natin yung English International and then click lang natin yung confirm. So, validating your request at yung ating request is valid for 24 hours from time of creation. So, mag-expire yung ating link ng April 23, 2024. Okay, so dito sa bandang taas, i-click lang natin yung download 64-bit. Meron nga pala akong internet download manager dito sa aking computer para medyo mapabilis ang pag-download ng ISO natin. So, nakaset na yan as default, and then ang file natin is gagamit siya ng 6.33 gigabytes at siya ay nasa downloads folder. So, kapag all set na tayo, i-click lang natin yung start download. I-minimize lang natin ito. So, ang ating application or file, ang estimated time of arrival is mga 25 minutes. So, hintayin natin siyang matapos sa pag-download. And then, kapag na-download na iyan, is proceed tayo doon sa ating pinaka-process ng ating pag-create ng bootable USB flash drive. Okay, after few minutes, natapos na yung ating pag-download ng ating Windows 11 ISO. So, i-close ko lang itong dialog box. So, i-close ko lang yung dialog box ng internet. Punta tayo sa ating browser sa Google Chrome. I-search natin yung Rufus na gagamitin natin para tayo ay makapag-create ng bootable USB flash drive na gagamitin natin para makapag-install tayo ng Windows 11 at kung paano natin ito mapo-format even hindi natin na-meet yung mga minimum requirements na hinihingi ng Windows 11. So, dito sa pinaka website ng rufus.ie, scroll lang natin pababa. At dito sa download page, is ito yung pinaka-latest na development ng Rufus. Siya ay may version na 4.4. Meron siyang standard tsaka portable. At ang ida-download natin ay ang Windows 64 architecture at ang standard. Yan ay nagawa sa year 2024 noong January 27. So, i-click lang natin yung Rufus 4.4. Close lang natin yung ads na lumitaw. At i-click natin ulit. At siya ay magda-download using Internet Download Manager. And kapag tapos na siya mag-download, i-click lang natin yung open. I-minimize lang natin ito. At wait natin yung Rufus na siya ay mag-open. So, ito yung device na meron tayo, yung USB flash drive natin. Windows 11 siya. Dito yung boot selection, disk or ISO image. So, to select, hanapin natin yung dinownload natin kanina by pressing yung select. At narito siya sa Windows 11, yung English International. Okay, so click lang natin and then i-open natin siya. At dito sa partition scheme, make it sure na yung ating partition scheme dito is tugma siya sa partition scheme ng ating hard drive na nakalagay sa ating device. So, para malaman natin yung partition scheme ng ating hard drive, dito tayo sa search bar at hanapin natin or i-type natin yung disk management.
Click lang natin yung open. Pagka-open yan, ito yung available disk na meron tayo. Yung ating main disk, yung disk partition 1, tsaka yung UEFI NTFS, tsaka yung Windows 11 natin. So, i-select natin yung C, right-click, and then Properties. Punta tayo sa may hardware at piliin natin minsan pa yung ating hard disk. So, Machita, ito siya. At click natin yung Properties. And punta tayo sa Volumes tab. Taas ko lang siya ng konti. At blank yung disk information, pati rito. So, gawin natin, click lang natin yung Populate. At iyon, ang partition style natin is Master Boot Record or MBR. So, okay na tayo. Na-check na natin. Click natin yung OK. I-OK na rin natin to. And then, i-close natin. Balik tayo sa ating Rufus 4.4. At i-set natin to as MBR. Automatically, yung target system is mag-change siya into BIOS kapag pinili mo yung MBR. And then, dito pwede kang pumili ng volume level or volume label. Pwede natin siyang gawing Windows 11 bootable. So, NTFS, default na lahat yan. And then, click natin yung Start. Pagka-click ng Start, let us customize yung ating Windows installation. So, I hope ito ay gagana dahil merong option si Rufus 4.4 na pwede natin i-remove yung requirement for 4GB plus RAM, Secure Boot, and TPM 2.0, and remove requirement for an online Microsoft account. Ayan. So, hindi ko lang sure kung aandar ito kasi hindi rin na-meet yung ating processor. Pero i-try natin siya. Click lang natin yung okay para tayo ay makapag-create ng bootable USB flash drive. So, warning, all data on device, Windows 11, 8GB. Ito yung minimum natin na kinakailangan para makagawa tayo ng bootable USB flash drive will be destroyed. To continue with this operation, click OK. And to quit, click Cancel. So, click lang natin yung OK. And mag-start na siya. So, yan na yung pinaka-step na gagawin ng Rufus. And hopefully, matry natin kung gagana itong ISO file na ito na i-bypass ni Rufus yung system requirements ng Windows 11. So, hintayin lang natin matapos itong pagpa-format na ginagawa ng Rufus 4.4. Okay, after 30 minutes natapos yung pag-setup ng Rufus 4.4 sa ating bootable USB flash drive with Windows customization. So, i-close natin ngayon si Rufus. Punta tayo sa ating this PC and click natin yung open. At ito na yung ating Windows 11 bootable na bagong setup ng Rufus 4.4 natin. Try natin kung mag-work siya dito sa ating device. Click natin yung setup.exe at i-follow natin yung instruction para i-check kung na-bypass natin yung ating system requirements. If not, ang mahalaga, tayo ay nakagawa ng bootable USB flash drive. Close natin siya.
So, same window kanina. Click natin yung next. And once again, siya ay nag-check for updates. Wait lang natin siya for some minutes. Okay, so napunta siya sa applicable notices and license terms na hindi natin nakita kanina. Click natin yung accept and then choose what to keep. So, pwede nating piliin yung keep personal files or nothing. Click natin yung next. Pinili natin yung yes dito. Magpo-proceed na siya sa pag-i-install ng Windows 11. But for now, i-click muna natin yung no para i-reverse natin yung installation. Dahil yan ay tatakal natin or gagawin natin ng tutorial kung paano ang pag-install ng Windows 11 sa ating device. But ang mahalaga is successful yung ating paggawa ng ating bootable USB flash drive using Rufus. Close natin to and quit natin and then i-reverse niya lang yung mga installation setup na ginawa natin kanina. Yan ang ating tutorial for creating a bootable USB flash drive para tayo ay makapag-install ng Windows 11 sa ating device. For the next video, aking i-share sa inyo kung paano naman natin gamitin yung ating bootable USB flash drive para tayo ay makapag-install ng Windows 11 sa ating device. If you have any questions or suggestion, o kaya meron kayong request video na nais nyong i-touch natin, just comment it down on the comment box below. At kung mabasa natin, subukan natin na gawan yan ng tutorial. See you next time.